ulit. Meron na po tayong bagong vlogs po ngayon. So ngayon po ay i-share ko naman po sa inyo yung aking mga tape cassette. So as what I have said po sa previous na vlog ko, yung mga audio CDs ko, di ba? So sinasabi may clue po ako doon na next time po yung mga tape cassette. So ngayon po ay mga tape cassette naman po yung i-share ko po sa inyo, yung aking mga tape cassette po na pinaghirapan ko rin binili noon. Actually mura pa kasi yun napakamura lang po yung mga tape cassette noon po. So before po dumating yung Spotify, Apple Music at saka yung Google Music, ito yung mga kinagigiliwan natin noon So ito yung mga tape cassette, yung mga audio CD at saka yung mga MP3 player po. So before yung mga Apple Music, Spotify at saka Google Play Music. So at saka yung iba pa mga platform, mga music digital platform, okay? Before sila naghari ngayon, mayroong naghahari noong nakaraan. Okay, so ito yung mga audio CDs, MP3s, at saka yung mga tape cassette, at saka yung mga vinyl records po, yung mga malalaking vinyl po, yun po yun. At saka yun mga ginagamit yung mga dekada 70, yung mga early 70s, 60s, at saka yung mga early 60s, 70s po, at saka actually 80s, mga 80s siguro mga cassette na yun So I think mga cassette na yun, mga cassette na talaga yun. So ngayon po ay magsisimula na po tayo i-share itong mga tape cassette ko. Actually talagang talagang pinaghirapan ko ito, at saka actually meron po dalawang mga boy bands, boy bands ito. Hindi gaano kasi marami pa kasi itong tape cassette parang isa talaga itong collection. Actually yung mga ibang mga tape cassette, mga tape cassette, talaga naghihinayang ako doon kasi pinatapon. Grabe, napakasayang. Mga original pa naman, mga original tape cassette, mga tape cassette pa naman yun, pero tinapon lang ng basta-basta. So parang worth mga thousands of money na yun kapag binenta yun. So napakaswerte nung napakaswerte ng mga garbage collector na yun So talaga napakaswerte nila kasi hindi kasi biro yung pinaghihirapan mo lang yun. Pinaghirapan mo yung binili tapos tinapon lang, diba? So para nagtapon ka rin ng pera, hindi ba? So talagang nagsisisi ako na pinatapon ko yung mga tape cassette na yun So without further ado pala, mag-umpisa na po pala tayo sa topic po natin. So actually favorite boy ko talaga yung A1, at saka actually magko-concert sila ngayong October. Okay, magko-concert plus lang ngayong October. So nawala yata yung tape dito So meron ako ditong collection po ng mga tape cassette nila from the first album until the last. Okay, so wala po akong tape cassette noong rediscovered kasi nasa bago na tayo So ito, tape cassette po nila na Here We Come po. Meron po dito itong Here We Come. Okay, at saka yung second album pala nila ay ito yung The A-List. Okay, so ito pala siya yung niya. So the same as the audio CD po na nakita niyo po doon sa previous vlog. Okay, ito po pala siya. So yung meron silang EP. So meron pala silang EP na ito, the A plus list plus bonus cassette. Okay, ito the A plus list plus bonus cassette, and also this one right here, another EP
Okay, bonus, another bonus special edition, which comes with a 4-track. Okay, 4-track, and also caught in the middle. Okay, I think this one, right? I think ito yung ano, ito yung tape cassette na walang laman. So ito pala siya. Okay, ito pala tape, ito pala yung case niya na walang laman. So baliktad pala. Okay, so ito pala siya yung laman niya. So sana no, kung meron pa akong cassette na pwede ko pa ito magpatugtog ulit. So nakakamiss magpa-music sa cassette na ganito. Okay, caught in the middle, EP. So before this one, ito pala yung nauna. Ito pa pala yung nauna. Ito yung nauna, yung EP nila na Caught in the Middle. Pagkatapos yung full album po nila na Make It Good po pala. So ito po pala siya. So ito, dalawa na ito. Itong dalawa na ito. So magkasama po sila. So the next is this one, A1, The Best Of. Okay, kompleto po yung aking tape cassette po ng A1. So tatabi ko na muna siya. Okay, itatabi ko na dito. Okay, so pagkatapos naman ay meron din akong isang complete set po ng Westlife. So meron din po akong Westlife dito. So eto po pala. So magsisimula po tayo sa kanilang first album until the last album. So ito po pala yung first album nila na ito pa pala yung album nila Westlife na Coast to Coast, which is the special edition. So actually nakalagay dito meron ditong tour dates po. So May of 7th of May Dubai, 9th of May in Manila. So nakapag ano talaga sila noon So I think anong year ito? So hindi ko alam. Check natin yung year kung kailan ito. 2000, nakapag-concert dito year 2000 Manila. Wow, okay ha. So executive producers Simon Cowell as usual. So siya po yung executive producer ng Westlife. Simon Cowell po yung nasa America's Got Talent at saka ng Britain's Got Talent. So ito po pala yung Westlife first album nila na first so the next one is also these are two dalawa yung nabili ko, yung Westlife na Coast to Coast. Second album po nila. So okay, yung kanta na My Love po nandito po, When You're Looking Like That, I Lay My Love on You, diba? So Against All Odds, so nandito po yun. Okay, yung mga paborito natin mga kanta ng mga Westlife, nandito yung lahat So the next is the before pala sa third album nila, nag-release po sila ng EP. So meron po silang EP dito na ito. So nandito po yung Uptown Girl at saka What Because of the Broken Hearted, I'll Be There, My Girl, at saka yung When You're Looking Like That. So I think halos nakalagay dito ay mga revival po ng mga first artist po. So ngayon tinatawag nila na cover kasi. So ako, I stick to revival po. So hindi ko pa gumagamit ng mga terms po ng mga Gen Z. So I stick to the old school type. So in first after that, naglabas sila ng third album ng World of Our Own. Okay, so ito pala yung World of Our Own album. So I think nasira yung niya. Okay, nabali pala. So pwede ko siyang palitan naman So pero pwede ko siyang palitan. Okay, nandito na. Okay, pwede ko siyang palitan para magkasya siya. Ayun okay. Medyo mas malaki lang. Okay. Pero okay din naman siya. So ito, naglabas sila ng full album na Westlife World of Our Own. Pagkatapos ay naglabas din sila ng
EP, okay, bonus cassette po na meron ditong mga wala dito sa kanila, wala dito sa wala dito sa kanilang full album. So okay, at saka sa side B naman dito ay mga -1 na po siya. So maganda siya, okay, parang talaga siya. So napaka timeless talaga ng mga retro tech. Okay, so pagkatapos doon ay naglabas sila ng ito, Westlife Turn Around, which is kanta na ni-revive nila from Barry Manilow, yung tama ba yun? Barry Manilow, yung kanta na Mandy, right? So I remember all my life, diba? Nandito yun sa album na Turn Around. So pagkatapos nun ay naglabas po sila ng greatest hits na album. So ito po pala yung Westlife Unbreakable Volume 1, at saka nag-crack talaga yung nag-crack talaga dito So ito, and this was released on the year, okay, nakalimutan ko sinabi yung mga year nito So okay, never mind na lang. Okay, so ito pala yung mga Westlife CDs ko, mga tape cassette ko po ng Westlife. So complete po yan. So kompleto po lahat. Okay, so kapag ibinenta ko ito, mga worth 10 mga 5 to 10,000. So ito, kapag binenta ko ito. Pero hindi ako nagbebenta po ng mga gamit ko kasi napakahalaga po sa akin kasi. So as what I have said earlier, diba? So mahilig talaga ako sa mga boy bands. So besides I'm a rock fan, metal music, rock music, grunge, at saka iba pa. So mahilig din ako sa mga boy bands. So all in all, kompleto din ako sa +1. Ito, kompleto din ako sa 2 album nila. So ito lang yung na-release. Meron pa silang pangatlo, yung Exodus, pero ito lang po yan. So +1 is a Christian pop boy band. Okay, Christian pop boy band po sila. So yung mga kanta nila ay pang God, pang worship, pang God worship talaga. So talagang magaganda din mga kanta nila. So also Backstreet Boys, hindi na kompleto. Okay, hindi ko na kompleto yung Backstreet Boys. So ito lang po yun, Never Gone po na album. So pang ilang album nila ito, pero na-release nila ito 2005. So pagkatapos nun ay meron din itong akong Blue. Okay, wala lang akong first album nila na All Rise. So ito yung Blue, One Love, at saka Guilty. So second album po ito, at saka ito ay yung third album. So and also yung mga Taiwanese boy band. Okay, ito pala yung 5566 po pala. So itong rival po ng F4 po, Signature Garden. Oh baby baby, okay, yan po. Rival po ng F4 na same country lang din po, mga Taiwanese boy band. Actually kung meron lang akong F4 na tape cassette, kompleto na hindi ba? At saka yung mga solo album din. Okay, meron din sila kasi mga solo album So after that, meron pang dito So meron pa ako dito mga boy band. So uunahin ko muna ito, mga boy band na ito. Okay, so okay, at saka meron na po itong O-Town. Okay, at saka NSYNC, No Strings Attached, first album po nila yan. Okay, actually 5 and then Boyzone, meron ako itong Boyzone. So meron pa ba dito? Okay, meron pa ba ditong boy band? So meron pa ditong boy band, dalawa. Meron pang dalawang boy band pa dito. So okay,
itong voice zone na Where We Belong. At saka, actually wala yung nawala yung okay, dalawa pala. So parehas lang pala ito, kaparehas lang pala ito dito. So parang copy lang, parang clone lang. Okay, so actually lahat po ng boy bands nandito. So title po ng tape, Baby Can I Hold You Tonight, which is composed of Boyzone, OTT, A1 plus 1 standby 4, 4 p.m. 3T in Sync, Human Nature, 98 Degrees, Backstreet Boys, 911, Westlife, Youngstown, No Authority, New Kids on the Block, O-Town, and LFO. So ito po, lahat po ng mga boy bands po nandito. So next ay actually, panghuli na lang yan panghuli na lang itong Kyushe. Okay, mayroon na po ditong The Calling. So ito, first album pala nila, Camino Palmero. And also mayroon na po itong Darren Hayes Spin. So frontman po ng Savage Garden, solo album niya. Actually, our very own Janela Mercado, I have this also, Living the Dream. And also I have this one, Rock Band. So since I'm big rock rockista, official rockista, Goo Goo Dolls, which is also wala po ditong iris nila eh. So yung nandito lang yung Big Machine, Here Is Gone, yung mga gandang kanta nila. So ito pala siya. So and then on to the one, Lifehouse, Stanley, Climb Fall. So nandito po yung kanta na Spin at saka Out of Breath. Yan po. At saka yung panghuli yung ating local artist na sa Cebu galing. Ito po pala yung Kyushe. Ito pala yun. Okay, ito special mention talaga. So Kyushe po, meron po akong tape cassette at saka which release on the year of okay, hindi ko kasi masyado makita 2006, 2005. So okay, check nga. It was released on the year 2005. Ang tagal na ha. Ang tagal na nito ang tagal na ha. Okay, ang tagal na ng Kyushe So yung before po ni J. Justiniani. So before ni J. Justiniani, yung first second vocalist nila ay yung babae talaga. So nandito may lyrics pa talaga eh. So ito pa pala. Okay, never gets old talaga. Grabe na. At saka dito yung lyrics sa likod, nandito pa talaga yung lyrics sa likod. Lahat po yan, lahat mga kanta po, lyrics po dito. So kompleto yung mga member ng band. J vocals, Fritz bass, sino ito isa, Junji on keyboard, Mike on drums, Joban on guitar, and Ruben guitar and vocal. So I think J is out. I think si J ay wala na sa tama ba yung hinala ko? Parang wala na siya sa so wala na siya sa grupo. I think wala na si J ngayon. Yung nabalitaan ko kasi. So I think last year or I don't know, basta naalala ko lang so wala na po si J sa Kyushe. So that's it po muna ngayon mga ka-hubs. So sana po nagustuhan po ninyo mga collection ko at saka sana mag-subscribe din po kayo. So actually this week ay daily na po yung mga vlogs upload natin mga ka-hubs. So araw-araw na po merong bagong vlogs para po mag-subscribe na po kayo sa channel ko. So thank you so much for watching and I hope you enjoy. Please don't forget to subscribe to my channel. Also click that notification bell at hit din ang like button. Okay, so thank you so much.